Oh, Eddie Apo, sino yung kausap mo? Nandito na kami ni Papsi mo. Wala po. Yung kaibigan ko lang po yun. Hindi ka ba nagsisinungaling sa amin ng wobo mo, anak? Remember? Dati, sinabi ko sa'yo, uminom ka ng gamot mo. Sabi mo, nakainom ka na kahit hindi pa. Hindi po, Papa. Why po? Remember, I told you, bad ang nagsisinungaling. Opo, remember po yun. Hindi naman siguro nagsisinungaling to si Ellie. Mabait na bata to eh. At, ngayon, kumain ka na ba? Uminom ka na ba ng gamot mo? Yes po. Nanay Clotty cooked something for me po kanina. Sarap nga po eh. Sige, mag-prepare lang kami ng wobo mo, ha? Tapos, dinner tayo. Sige Okay. po. Kaya po, na kami muna ni Papsi mo ha. Okay. Bye-bye. Clotilde, kumusta ba si Ellie pag wala kami ni Kit? Naiinom ba niya yung mga gamot niya? Alam mo, Sir Boy, napapainom ko naman siya ng gamot araw-araw. Kaya lang po, parang matamlay pa rin po si Ellie. At saka po, malungkot pa rin siya. Kung minsan nga po, sinasamahan ko na siya para maglaro at mamasyal po sa labasan. Para lang po, sumaya siya. Pero pakiramdam ko pa rin po, nalulungkot pa rin siya dahil namimiss niya yung mama niya. Ganun ba? Alam mo, kung ako lang masusunod, okay lang sa akin nagkakausap yan si Ellie at saka si Jean. Kasi kahit sa video ko lang, okay lang sa akin. Ako ngayon nagtataka kung bakit itong si Kit galit na galit kay Jean. Samantalang ang bait naman ni Jean. Hindi naman nalalaki si Jean. Sana maayos na to. Sir Boy, kahit naman ako nagtataka kung anong dahilan, bakit sila nagkahiwalay eh. Mukhang okay naman po sila eh. Ay, nako, kayong dalawa talaga. Kala nyo ba, hindi ko kayo naririnig? Kahit ako din naman nalulungkot ako kasi hindi kami magkasamang tatlo. Samantalang yung anak namin, miss na miss niya na yung mama niya. Yun naman pala anak. Bakit hindi na lang kayo magkabalikan ni Jean? Gusto ko naman, Dad. Si Jean lang talaga eh. Ayaw niya kasi malaman ng anak namin na mahirap lang siya. Na pumato lang siya sa akin kasi may kaya tayo. Mababaw na dahilan yan, Kit. Hindi tama yan na ganyan lang iniisip ni Jean. Sa totoo lang, hindi dapat maging hadlang yung antas ng buhay natin para magkabalikan kayo ni Jean. Dad, sinusubukan ko naman siyang tawagan eh. Pero hindi naman siya sumasagot. Bakit hindi na lang nga kayo magkabalikan ni Jean? Sige po, Dad. Bukas, subukan ko siyang puntahan. Masakaling mag-aayos kami. Okay, good. That's good, anak. Good luck, ha? Good luck. Oh, ate, kumain ka muna para may lakas ka po. At sige ka, mag-uusap pa kayo di ba ni Ellie? Gusto mo ba maging obvious na meron kang sakit? Oo nga eh. Gusto ko pa naman makausap yung anak ko. Pero nangihina na ako. Dapat di ba kasi, bakit ba kailangan mo pang iwan sila? Di ba dapat kasama mo sila dahil may sakit ka? Ayoko kasi silang masaktan kapag nawala ako. Okay na ako na lang yung nahihirapan. Paano naman ate? Nasasaktan sila ngayon, lalo na si Ellie. Lumaki siya na wala ka sa tabi niya. Alam kong mas okay pag tayong dalawa lang. Basta, pag nawala ako, ikaw na bahala magpaliwanag sa kanilang dalawa. Oh, kuya, nandito po kayo. Bakit po? Nandyan ba si ate mo? Gusto ko lang kasi siyang makausap tungkol sa anak namin eh. Ano po kasi kuya? Paano ko ito sasabihin? Nandito po si ate pero ayaw po kayo makita. Ha? Bakit naman? Kahit saglit lang Importante lang makausap ko siya tungkol sa anak namin kasi
Sige po, pero huwag kayong magbibigla sa makikita niyo, ha? Bakit naman? Basta tara na lang, sundan niyo na lang po ako sa kwarto ni ate. Sige, pasok muna po kayo. Jane? Anong nangyari sa'yo? Ano sakit mo? Ba't di mo sinabi sa akin may sakit ka? Ayokong maawa kayo sa akin. Ayokong makita niyo ako nahihirapan dahil magiging malungkot lang kayo. Kahit na, asawa mo ko. May anak tayo. Sabihin mo nang selfish ako, pero gusto ko kayong mabuhay ng normal. Hindi. Sa ayaw at sa gusto mo, dadalhin kita sa ospital. Papakonfine kita. Papagamot kita. Hindi na. Malubhaan na yung sakit ko. Hindi. Basta, papakonfine kita. Sumama ka na sa amin, ha? Para maalagaan mo yung ate mo, okay? Okay po. Sige, paayos na nung gamit niya, ha? Sige po. Sige. Ma, andito na po ako. Kamusta ka po? Okay na ako, anak. Gagaling yung pag-aaral sa'yo. Magpagaling ka po, ah. Gusto na po kita makasama, ma. Please, ma. Ayun, Jin, ha? Dito na kami ng anak mo. Gagawin natin lahat para gumaling ka dyan. Sorry sa inyo, naging selfish ako. Ayoko lang naman kasi kayo masaktan pag nawala ako. Kaya, pinigil ko ngayon. Ang saya-saya ko po kasi po, kakasama na po ulit tayo. I love you, ma. Anak, pag lumabas dito si mama, sa bahay na siya titira. Talaga po? Yes, anak. Sige na. Okay. Anak, labasin mo na kasi kami yung mami mo, ha? Pa. Nakauwi na ako ng bahay natin. Nasaan yung anak ko? Nasaan si Ellie? Jin, welcome home. Masaya ako na nakita ko magaling ka na. Magandang araw po. Kaya, Maraming salamat po pala sa mga tulong niyo, Pero, nasaan po yung anak ko? Nasaan po si Ellie? Welcome home, Jin. Masaya ako na nakita ko magaling ka na. Hello po, Tita Kaloti. Parang hindi po kayo tumatanda, Pero, nasaan po si Ellie? Ma, muna tayo sa kwarto mo. Magpahinga ka muna. Gusto ko muna sanang makita yung anak ko si Ellie. Ano kasi, matagal-tagal ka din na confine. 4 months din. Naalala mo nung dumalaw kami sa'yo, sabi sa akin ni Ellie nun, yun yung pinakamasayang araw niya sa buhay niya. Tapos, the following day, chinek ko siya dun sa kwarto niya. Wala nang balay yung anak natin. Nung hinawakan ko siya, malamig na siya. Pero, alam ko masaya siya eh. Kasi nakita ko siya nakangiti habang natutulog. Sinubukan ko sabihin sa'yo pero sabi kasi sa akin ng doktor matagal-tagal pa daw bago ka gumaling. Kaya mas pinili ko muna na isabihin sa'yo. Hindi totoo yan. Hindi patay si Ellie. Anak! Ellie! Nandito na si Mama! Nagpagaling ako para sa'yo. Anak! Ellie! Jin, wala na si Ellie. Ito ang nakita ko sa tabi niya nung mawala siya. Masaya siya na magkakasama na kayo. Ito yung huling gawa niya na
magkakasama pamilya mo. Eli! Anak